Bilang panlaban sa katiwalian, pwede lang ma-access ng publiko ang mga SALN o yung tala ng mga yaman at utang ng mga opisyal ng gobyerno na hawak ng ombudsman. Gayunman, may kondisyon pa rin bago mabigyan ng kopya ang nag-request. Nakatutok si Salima Refran. Binuksan na sa publiko ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang access sa mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga opisyal ng gobyerno. This decision is guided by a simple principle. The public has a legitimate right to know how those in government acquire and manage their wealth. Transparency in this area is not a slogan. It is a safeguard against corruption and a deterrent to abuse of power. Binabawi nito ang memorandum circular ni dating Ombudsman Samuel Martires na naghigpit sa paglalabas ng SALN noong administrasyon ni dating Pangulong Duterte at nagtakda ng rekisitos na kinakailangan ng permiso ng may-ari ng SALN bago mabigyan ng kopya ang nangihingi nito. As of today, and as the memorandum circular is written, there is no need for consent on the part of the public officer whose SALN is requested. Sa bagong memo, otomatikong granted o pagbibigyan ng request, maliban na lang kung wala naman sa ombudsman ang naturang SALN, kung gagamitin ito para sa commercial purposes o para mang-impluwensya o mangharas, kung may ebidensya ng extortion o banta sa kaligtasan at iba pang inilistang kondisyon. Ang mahalaga kasi sa pagbibigay ng SALN, ito transparency. Pero hindi to dapat dito responsible rin yung kukuha ng information. Hindi naman pwedeng inaabuso natin yung impormasyon na binibigay natin. Dapat may purpose talaga yan. It's a tool for accountability. That's what it is. Redacted o itatago ang permanenteng address ng kawani ng gobyerno, pati na ang detalye ng mga menor de edad nitong mga anak, mga pirma at mga government-issued ID number. Nakapublic naman ang mga real properties and assets ng may-ari ng SALN. Malaki raw ang maitutulong nito sa paglaban sa katiwalian. Lifestyle check po, dahil makikita po natin doon sa SALN kung gaano karami or kung ano yung net worth ng isang tao. Ngayon po, pag meron po tayong mga evidence or documents to show that the lifestyle of a person exceeds or is disproportionate to that which is written in his SALN, then it can be used in any investigation of any public officer for the violations under RA 3019. Pero ang hawak lang na SALN ng Ombudsman ay ang sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga pinuno ng Constitutional Office at mga LGU. Kaya nakikiusap sila sa iba pang SALN repositories na isa publiko rin ang mga hawak na SALN. The office also calls on all agencies that keep official copies of SALNs, the Civil Service Commission, the Office of the President, Congress, and Judiciary, and the local government units to align their practices with this policy. Consistency across institutions is key. Selective transparency only breeds suspicion. Para sa magre-request, kailangan lang mag-fill up ng request form, magpakita ng 2 government IDs at magbayad ng kaukulang fees. Magiging epektibo ang bagong memo 15 araw matapos ang pagkakalathala nito. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.